Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV. Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito ayon sa ating simbahang Katolika. Sabi sa Lucas chapter 6 verse 39 to 45. Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang ganyan. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y maging katulad ng kanyang guro. So, napakalinaw po, no? Ang sinasabi diyan na pwede daw ba, no? Mag-akay o magsama ang bulag sa kapwa bulag. So, sa madaling salita, yung sagot ay hindi po, no? Dahil nga kapwa sila mahuhulog, madadapa, o kapwa silang dalawang walang pupuntahan dahil nga bulag sila. So, kailangan merong mag-lead, merong mamuno na hindi bulag sa kanila. So, paano nga ba, no, mamumulat o makakakita ang isang bulag? So, number one, dapat yung affirmation, no, yung education. Kailangan may training, kailangan may seminar, o kung ano pa mga tawag dyan. Kailangan may gawin po para at least matuto, kagaya nga ng isang guro ayon sa mabuting balita. At siyempre, kagaya po ng ginagawa natin, no, o sa linggo-linggo na, di ba, may misa po at yung pare sa sermon o homily. Siyempre, huwag po tayo masyadong umasa doon. Yung mga 10 to 15 minutes, so, kagaya ng ginagawa natin, ganung oras lang po. Bilang isang katolikong Kristiyano, trabaho din po natin na tayo mismo mag-aral, no, ayon sa katuruan ng ating simbahang Katolika, ayon po sa Biblia. Para siyempre, alam din natin na hindi rin tayo magiging bulag. Every time na may makakausap tayo, o every time na may magtatanong, para po, no, yung salita ng Diyos ay may bahagi natin. Kaya gaya rin po ng ginagawa ko, ito po yung pamamaraan ko, no, para i-share din ang mabuting balita. So, lahat po tayo, trabaho natin yun, obligasyon po natin, na kahit pa paano, bigyan po natin. Pwede tayo magbasa ng Biblia araw-araw, mag-share ng mga Bible verse, kasi gaya yung sinasabi ko po, kung ginagawa ko sa umaga, marami po dyan, kahit sa social media, no, sa Facebook, marami lumalabas ng Bible verse. I-share mo lang yun, napakalaking bagay na po. Tapos aralin mo yung ating katuruan. Kasi ang nangyayari ngayon, no, parang yung iba, nakakalimutan na po bilang Kristiyanong Katoliko na kailangan po nating i-spread, no, o ikalat ang mabuting balita. Kaya po, ganyan ang dapat natin gawin sa ating pang-araw na buhay. Dahil kasi pagka ignorance o wala kang alam, minsan sabi niya masaya kasi wala kang problema. Pero mahirap din po kung wala kang alam. Diba? Kung wala kang alam, halimbawa, no, magpapagawa ka ng bahay. Siyempre, hindi mo naman alam kung magpapagawa ka ng bahay, lalo na kung hindi ka naman karpintero o engineer. Natural lang kukunin mo yung lehitimong engineer o yung lehitimong architect. Di ba? O kung may sakit ka naman, ang kukunin mo, natural, doktor, nurse, no? So, yung may alam po, no, sa trabahong yan. Ganon din sa piloto. Sino ba dito ang gustong sumakay sa eroplano na kung ang piloto ay hindi marunong o estudyante pa lang, no? Tapos pupunta ka ng ibang bansa, natural po. Kahit piso lang ang bayad dyan, ay matatakot ka. Dahil yung alam mo, hindi marunong yung pilot na yun, no? So, ibig sabihin, kailangan po natin ng reformation, yung pagbabago, no, sa ating sarili. Kagaya ng halimbawa, yung isang tao na addict
kailangan formation yan o rehabilitation, no? I-rehab siya. Kumbaga, aayusin mo yung mga bagay na kailangan ayusin, no? Kaya nga sabi dyan sa binasa nating Bible na kung saan ay kung ang bulag ay hindi makakaakay ng kapwa bulag. Kumbaga, yung puwing mo, no? Yung puwing mo, tanggalin mo muna bago mo tanggalin yung puwing ng yung kapwa. Kasi minsan binabato mo yung kapwa mo, pero mismo tayo, no? Mismo may mga pader sa ating muka na hindi natin matanggal-tanggal. Kaya kumbaga sa simpleng salita, ba sa mga magulang ka, no? Tayo mga magulang, disiplina po sa natin ang ating mga anak. Halimbawa, sabi mo, huwag kang manigarilyo na ka. Masama yun sa baga, sa kalusugan. Pero ikaw na hininigarilyo, utusan mo pa. O anak, bili ka ng Marlboro dyan. O Philip, no? O kung ano pa mga sigarilyo yan. O, so pagbabawalan mo yung anak, huwag kang magsinungaling ha. Pero ikaw, nagsisinungaling ka. Pero pag may naghahanap sa iyo, no? Lalo na may utang ka, tapos sabihin mo sa anak mo, sabihin mo, wala ako. Kaya pag sinabi nung nangungutang, asan yung tatay mo? Sabi niya po, wala daw po siya eh. So, di ba, nagsisinungaling pa. Napapahamak pa yung bata. So, yun po, kumbaga, bago natin sabihin sa iba, mag-advise, dapat mauna muna sa ating sarili kung ano ang dapat gawin bago tayo mag-akay ng ibang tao. Yun na nga, no? Kung bulag ka, di ba? Ginagawa mo to, tapos ayaw mong pagawa sa iba, bulag ka nga talaga, hindi mo maayos. So yun po, no, ang ating ebanghelyo at sana po, no, yan ang ating lagay sa ating puso't isipan na kailangan nating aralin ng katuruan ng ating simbahang Katolika. At siyempre, yung Biblia na kung saan ay ikakalat natin o isi-share po natin. Lalo na ngayon, no, sa social media, napakadali po mag-share sa social media, imbis na kung ano-ano sinishare natin, unahin po natin, no, si Lord. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningin na rin ang kanyang buhay. At lahat po, no, nang nanonood sa aking vlog na may karamdaman, i-bless niyo po ang kanilang katawan. Ibuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, Lord. Haplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin at kami mananampalataya. Ganon din po sa pamilyang nakakasira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil hindi mapagpatawad. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, at higit sa lahat ng mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Pagkis-pagkisin niyo po ang mga nasisirang mga pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa Lord kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. Gusto po ng aming bayan, Pilipinas. Lalo na po ay mga mahihirap naming mga kababayan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.